So, yung tanong sa kanya, why wouldn't you allow yung money daw ay maibalik sa taong bayan? Diba? Tapos ito, yung naging sagot ni BBM. Well, we the narrative. May I just ask you why that's funny? Why that's funny? Alam mo yung tinanong tuloy siya, bakit pwede bang malaman kung bakit nakakatawa yun? Seryoso yung question tapos tatawanan mo lang, no? Seryoso yung tanong ng journalist hindi naman siya hindi naman siya parang insulting. Wala namang dun problema sa tanong niya. Ba't siya tumatawa, di ba? Grabe no, na-interview pala si BBM ng isang Australian journalist. Binulgar talaga ng Australian journalist yung nangyari during sa interview. Grabe no? Grabe yung pangyayaring yun. So, let's go ahead and watch this, guys. Grabe talaga. Just this. Do you not want to see all the money that was taken returned to the people? What is not visible, except for a few, literally like a few little shadows on the screen, is that from the moment that I mention his father, the minders first of all start to move. They start to talk amongst themselves, then they start talking. Yung time na kinu-question niya yung about sa corruption ng pamilya nga niya, 'di ba? Yung si late ex-president Ferdinand Marcos Sr. ay naging daw, yung mga staff daw, they start to move. Yun daw yung hindi natin makikita sa camera, except yun daw sa mga gray lines doon is yung mga staff daw, they started to talk among themselves. To the producer, trying to get her to shut the interview down. Gusto nilang pigilan yung interview. Gusto nilang, alam mo yung tapusin na yung interview. Gusto nilang ihinto yung interview. Naku, wala namang yun. Parang walang right conduct. And then, as the questions go on, they start moving closer towards Marcos and I. So, sa pagpatuloy daw ng interview, they start moving closer daw. Alam mo yung lumalapit daw yung mga staff kay BBM. Everything was taken from us. They are standing just by. Nakita mo yun? Nasa likod ni BBM. Ulitin natin Everything was taken from us. Makikita mo talaga, nasa likod ni BBM dito. Yung tao, nakita mo kanina, yung finlash, may taong nasa likod. Oo. Behind his chair, and I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did, and his acceptance of that, and what it means for him as the president. But I'm doing that in this extraordinary space where the temperature in the room has, depending on how you see it, is either gone right up high or way down low, but it's extremely tense. So, grabe no, naging sobrang tense daw ng interview na yun nung question na siya tungkol sa corruption. Alam mo yung pamilya niya, kung ano yung magiging role niya or anong, alam mo yun, tungkol sa corruption. Grabe, naging tense daw yung atmosphere ng paligid. Kaya guys, basahin natin yung mga comment na naman ng mga netizens dito. Tapos meron pa talaga dito guys, tumatawa lang si Marcos sa tanong ng journalist guys. Tingnan mo. Is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? So yung tanong sa kanya, why wouldn't you
allow yung money daw ay maibalik sa taong bayan. 'Di ba? Tapos ito yung naging sagot ni BBM. Well, we the narrative May I just ask you why that's funny? where that Why that's funny? Alam mo yung tinanong tuloy siya, bakit pwede bang malaman kung bakit nakakatawa yun? Seryoso yung question tapos tatawanan mo lang, no? Seryoso yung tanong ng journalist eh. Hindi naman siya parang insulting. Wala namang dun eh, problema sa tanong niya. Ba't siya tumatawa, di ba? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money. Di ba? Plundering yun eh. Alam yung plundering large sums of money ng pamilya niya. Di ba? Sa time ng papa niya. Tapos tatawanan niya lang yun. Naku. From the Filipino people. I'm thinking that maintains that idea maintains because I take exception to many of the Alam mo yun, napastutter tuloy siya dahil hindi na niya alam kung anong sasagot. Kasi nga, di ba, bakit niya kasi tinawanan? Ano ba naman yan? Natawa talaga ako guys sa mga comment ng mga netizens na naman, no? Oh, may nagsabi dito, as a journalist visiting the country and interviewing the President of the Republic should be responsible enough to give due respect even just to the position. If you cannot, do not come here again. Yun yung comment ni Leyna Azrael. O, tingnan naman natin yung, tingnan mo na nabash siya tuloy. Sabi niya dito, sabi ni Irish, if the journalist asks proper question, you must answer it properly. Don't laugh to that question. And why did they want to stop the interview? Tama. 'Di ba? Ba't mo tinatawanan yung question? Proper naman yung question ng journalist, 'di ba? Sabi naman dito ni Irish, sa Kilabon, wala naman mali sa ginawa ng journalist. She asked the question properly. May napuna din kasi siya. Bakit gustong ipahinto ng staff ni Bangag yung interview? Dahil ba di nila expect na may mag-ask yung journalist? Sabi naman dito ni Wena Vistas, you know what? Foreign journalists, they don't care who you are. They're very tough and straightforward. Unlike Filipino, once you are rich, sinasamba at sinasanto kahit anong higa mo sa gold, punta ka ng Australia, baka langawin ka lang. Australia is an equal country, walang mahirap, walang mayaman, pantay lahat. Kahit ang mga billionaire ng Australia, they act as natural. Ang Prime Minister walking around without security, walang sir and ma'am, only in the Philippines. Correct, grabe no? Sabi naman ni Belinda Garcia, what respect are you talking about? She is just straightforward on asking her question, which I don't find disrespectful. Correct, hindi naman disrespectful yung tanong niya Ano naman straightforward naman 'di ba? From the interview, you would know how defensive and ignorant to the question he was. If you are defending him, then you have the same mentality that he has. He has no care and concern to the Filipinos. Correct. Dito naman tayo magbasa sa YouTube, yung comment nila sa YouTube, guys. Grabe. Sabi dito, Grabe sabi dito ng mga netizens, OMG, nakakahiya, suyo pa, BBM. Kung sa Tagalog pa hit-hit pa, BBM. Sabi dito, excellent president. Parang sarcastic yata to Sabi naman ni Manuel Altamera, dagdagan pa ng isa tulad nito, ewan ko lang. Talagang ewan lang natin kung anong mangyayari sa Pilipinas. Nakakahiya, totoo naman di nakakatuwa, pahiya ka tuloy. Correct. Dapat bitayin, sayang ang buwis naming Pilipino. Wag naman, grabe naman yung bitay. Sabi dito, matino ang isip ko pero ako'y sabog na.
Sasabog sa kakatawa. Sabi naman, sabi naman ni Unforgiveness Soul, pwede naglaho. Oo, parang maglalaho ka na talaga sa, alam mo yun, gusto na mo lang talaga maglaho. Sabi naman ni Lynn, lakas ng amats. Sabi naman ni Dindo, DIY mix vlog. Oh no! Lakas ng tama, ako'y nawawala. Sabi naman ni Ramel, nakakahiya ang presidente natin ngayon at naiyak ako sa kakatawa na punood ko ang videong ito. Taong mamamayan, gising, ano ito? Sabi ng Three Boys, I wonder how Digong will answer. Siguro panay mura, sabi niya. May nag-comment tuloy, You have not heard Digong how he answered any international interviews? YouTube is free. You can browse it easily or in TikTok. He nailed it. Correct. He was so clever, articulate, and direct to the point. Less mumbling. Correct. Unlike BBM, so much mumbling, whether Tagalog, English, or Ilocano. Correct. Alam mo yung so much mumbling, epekto daw yun eh. Epekto daw yun ng alam nyo na. Sabi naman dito ni Mark Anthony Fang, anong nakakahiya? Napanood nyo ba yung interview ng buo? Nakatilkim katuloy ng sagot dito. Ay, sabi ni entertainment industry. I heard ang buong interview, but he cannot answer straight, always mumbling, parang nawawala sa sarili. He cannot understand any question right away. It needs paulit-ulit, ang tanong para maintindihan niya. Kasi parang wala sa sarili, parang lakas ng amats niya. Ang daming interview niya, ang daming mumbling ang answer niya. Shameful. Being a president, you should have a sharp mind. Be a strong leader. Be decisive. He is not like that. Parang walang alam. Di nga niya alam anong gagawin sa Christine na bumaha. Nakakahiya as a president. You have all the resources at hindi mo alam. Oo nga, no? Nakakalungkot talaga. Pero siguro marami pa talagang kailangang malaman si BBM, marami pa siyang kailangan matutunan. Parang pag dumayo ako ng ibang bansa, nakakahiyang ipagmalaki na yan yung presidente ko, tumatawa ng walang dahilan. Literal, bangag na talaga. Naku, alam nyo guys, yung kailangan lang talaga natin gawin is pray for the president. Kasi alam mo, dahil siguro sobrang daming boses naririnig niya, meron pa talagang isang tao na, alam mo yung parang siya yung second president na, alam mo yung siya may hawak ng pera, alam mo, parang siguro, ewan ko, anong nangyayari sa Malacanang. Ewan ko lang talaga. So guys, naku, anong masasabi nyo sa video ito? Don't forget to like this video, subscribe to my channel guys, please, and leave a comment guys. Huwag kalimutang mag-comment sa video ito. Anong masasabi nyo? So guys, thank you so much for watching and take care. God bless. Bye!